Sa payapang barangay San Isidro ay naninirahan ang pamilya ni Mang Juan at Aling Josie. Hindi man sila mayaman, hindi rin naman sila nagugutom. Araw-araw ay nagsisikap ang bawat isa upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Si Mang Juan ay isang masipag na trooper ng jeep. Maaga siyang umaalis sa kanilang bahay at gabi na kung umuwi. Sa kabila ng pagod, hindi nawawala ang kanyang ngiti sa tuwing makikita ang kanyang pamilya. Samantala, si Aling Josie ay nagtatrabaho sa barangay bilang isang kawani. Kilala siya sa pagiging responsable at masipag dahilan upang pagkatiwalaan siya ng maraming tao. 3 ang kanilang anak. Ang panganay ay si Liza. Matapos makapagtapos ng kolehiyo, ay agad siyang nakahanap ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Palagi siyang tumutulong sa gastusin sa bahay at mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Ang pangalawa naman ay si Lito. Hindi man siya nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, ay maaga siyang nagtrabaho sa isang pagawaan upang makatulong sa kanilang mga magulang. Tahimik siyang tao, ngunit maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ang bunso ay si Ella. 17 taong gulang pa lamang si Ella at kasalukuyang nag-aaral sa senior high school. Siya ang pinakamasayahin sa magkakapatid. Mahilig siyang umawit mula pa noong bata. Tuwing may pagkakataon ay umaawit siya habang naglilinis ng bahay, naghuhugas ng pinggan, nagdidilig ng halaman o kahit naglalakad papunta sa paaralan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasayang bahagi ng kanyang linggo ay ang pagsisimba tuwing linggo. Kasapi siya ng choir sa kanilang simbahan. Kahit walang bayad at kailangan niyang gumising ng napakaaga, hindi siya nagrereklamo. Ang mahalaga sa kanya ay makapaglingkod at maipahayag ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang tinig. Madalas siyang purihin ng choir master dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Maganda ang boses mo, Ella. Huwag kang titigil sa pag-awit, minsang sinabi ng kanilang choir leader. Ngumiti lamang si Ella ngunit hindi niya magawang paniwalaan iyon ng lubusan. Pagdating kasi sa kanilang bahay, kabaligtaran ang kanyang naririnig. Isang hapon habang nag-e-ensayo siya ng isang awiting pangsimbahan, ay napadaan si Aling Josie. Ella, tama na muna ang kakakanta mo. Huminto si Ella. Ma, nagpa-practice lang po ako. Mas mabuti pang mag-review ka kaysa ubusin ang oras mo sa pagkanta. Pero gusto ko po talagang umawit. Hindi naman nakakabuhay ang pagkanta. Tahimik na yumuko si Ella. Hindi niya sinagot ang kanyang ina. Mahal na mahal niya ito kaya pinili na lamang niyang manahimik. Makalipas ang ilang araw, ay inanunsyo ng simbahan na magkakaroon ng singing competition para sa kabataan ng buong bayan. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong kumatawan sa kanilang distrito sa mas malaking paligsahan. Masayang-masaya si Ella. Pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Pag-uwi niya ay agad niyang ibinalita ito. Ma, may singing competition po sa simbahan. Hindi man lamang siya tiningnan ni Aling Josie habang naghihiwa ng gulay. Talaga? Opo, gusto ko pong sumali. Napahinto si Aling Josie. Hindi. Nawala ang ngiti ni Ella. Bakit po? Dahil kailangan mong mag-aral. Ma, isang araw lang naman po. Hindi. Tapos na po halos ang mga requirements ko. Ella, tumahimik siya. Mas gusto kong makapagtapos ka kaysa mangarap sa pagkanta. Napabuntong hininga si Ella. Pero ma, wala nang pero. Tahimik siyang umakyat sa kanyang silid. Mula sa ibaba ay narinig pa niya ang kanyang ina. Maraming bata ang gustong kumanta. Hindi ibig sabihin na gusto mo ay magaling ka na. Parang tinusok ang puso ni Ella. Hindi iyon ang unang beses na narinig niya ang ganoong salita. Madalas sabihin ng kanyang ina na ang pagkanta ay hindi praktikal at hindi dapat inuuna. Hindi rin siya sinusuportahan sa tuwing nais niyang sumali sa mga programa. Unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang loob. Kinagabihan ay dumating sina Liza at Lito. Napansin agad nila ang lungkot sa mukha ng kanilang bunsong kapatid. Anong nangyari? Tanong ni Liza.
Tahimik lamang si Ella. Si Lito ang nagsalita. Pinagalitan ka na naman ni Mama? Tumango si Ella. Gusto ko lang naman pong kumanta. Nagkatinginan ang magkapatid. Alam nilang matagal ng pangarap ni Ella ang maging mang-aawit. Ngunit alam din nilang matigas ang paniniwala ng kanilang ina. Hinaplos ni Liza ang balikat ng kanyang kapatid. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pero paano po kung tama si Mama? Hindi ibig sabihin na hindi ka naniniwala sa sarili mo. Kung walang naniniwala sa akin, paano ako maniniwala? Hindi nakasagot si Liza. Maging si Lito ay natahimik. Kinabukasan ay nagtungo si Ella sa simbahan. Nag-ensayo ang choir. Habang umaawit siya, ay napansin niyang nakangiti ang pari. Pagkatapos ng misa ay nilapitan siya nito. Napakaganda ng boses mo, Ella. Salamat po. Balita ko ay hindi ka sasali sa paligsahan. Napayuko siya. Ayaw po ng mama ko. Huwag kang magalit sa kanya. Hindi naman po. Minsan ang mga magulang ay natatakot lamang para sa kinabukasan ng kanilang anak. Tumango si Ella. Ngunit kahit anong paliwanag ay hindi maalis ang sakit na nararamdaman niya. Nang gabing iyon ay mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silid. Tahimik ang buong bahay. Naririnig lamang niya ang mahinang ihip ng hangin sa labas, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kailangang itago ang kanyang pangarap. Habang nakatingin siya sa lumang aparador na minana pa ng kanilang pamilya mula sa kanyang lola, ay napapikit siya. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi ay mahina siyang nagsalita. Sana kahit minsan lang maintindihan nila ako. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sana, ang lahat ng nagsasabing hindi ako marunong umawit, hindi na lang makarinig. Pagkasambit niya ng mga salitang iyon ay biglang may kakaibang liwanag na sumilay mula sa lumang aparador. Unti-unti itong lumakas, napawi ang kanyang pag-iyak, napaatras siya sa matinding pagtataka. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng aparador kahit walang humahawak dito. Sa loob nito ay may isang lumang trumpeta na kumikinang sa gintong liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Hindi pa niya kailanman nakita ang instrumentong iyon. Maingat siyang lumapit. Nang akmang hahawakan na niya, ang mahiwagang trumpeta ay biglang nawala ang liwanag. Nabalot muli ng katahimikan ang kanyang silid. Ngunit nanatili ang lumang trumpeta sa loob ng aparador. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ay nagsimula na ang isang pambihirang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa buong pamilya niya. Mahimbing ang naging tulog ni Ella matapos ang kakaibang pangyayaring nasaksihan niya noong gabi. Nang magising siya kinabukasan, ay inisip niyang baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang lumingon siya sa lumang aparador, nakita niyang naroon pa rin ang lumang trumpeta. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik niyang hinawakan ang malamig na katawan ng instrumentong yari sa lumang tanso. Kahit luma na ang anyo nito, ay tila hindi ito kinakalawang. Sa halip ay para bang may kakaibang kinang na hindi maipaliwanag. Napaisip si Ella. Hindi siya marunong tumugtog ng trumpeta. Gayunman, dahil sa matinding pag-uusisa, ay inilapit niya ito sa kanyang bibig at marahang hinipan. Walang lumabas na himig. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay tila may banayad na hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid. Napakunot noo siya. Wala naman palang nangyari, bulong niya. Ibinalik niya ang trompeta sa loob ng aparador at naghanda upang bumaba para mag-almusal. Sa ibaba ay abala na si Aling Josie sa paghahain ng pagkain habang naghahanda naman si Mang Juan sa pagpasada. Dumating din sina Liza at Lito na parehong papasok sa kanilang mga trabaho. Magandang umaga po, masayang bati ni Ella. Ngumiti si Mang Juan. Magandang umaga, anak. Umupo si Ella sa hapag at napansin niyang hindi lumilingon ang kanyang ina. Ma, pakiabot naman po ng tubig. Hindi kumilos si Aling Josie. Inulit niya ang kanyang sinabi. Ma? Patuloy pa rin ito sa pag-aayos ng mga plato. Napatingin si Mang Juan. Josie, tinatawag ka ni Ella. Napalingon si Aling Josie sa asawa. Ano?
Sabi niya pakiabot daw ang tubig. Nagsalita ba siya? Nagkatinginan silang lahat. Opo, ma, sagot ni Ella. Hindi sumagot si Aling Josie. Lumapit siya sa kanyang anak. Magsalita ka nga ulit. Ma, naririnig niyo po ba ako? Tahimik lamang itong nakatingin sa kanyang labi. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling ito. Hindi kita marinig! Nanlaki ang mga mata ni Ella. Hindi siya makapaniwala. Lumapit si Liza. Mama, baka po napapagod lang kayo. Hindi ko talaga marinig si Ella. Sinubukan ding magsalita ni Mang Juan. Josie, lumalakas ang boses mo. Pagkatapos ay nagsalita si Lito. Nay, nararinig din kita. Lalong nagtaka ang lahat. Si Ella lamang ang hindi naririnig ni Aling Josie. Maya-maya ay nagsalita muli si Ella ng mas malakas. Ma, tahimik lamang ang kanyang ina. Hindi man lamang ito kumurap. Nagsimula ng kabahan si Mang Juan. Magpatingin kaya tayo sa doktor. Tumango si Aling Josie. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng almusal ay agad silang nagtungo sa pinakamalapit na klinika. Sinuri ng doktor ang pandinig ni Aling Josie. Isa-isang isinagawa ang iba't ibang pagsusuri. Makalipas ang halos 1 oras ay lumabas ang doktor. Normal naman ang pandinig ninyo? Nagulat silang lahat. Dok, bakit hindi niya marinig ang anak namin? Tanong ni Mang Juan. Iyon ang nakapagtataka. May bara po ba sa tainga? Wala. May impeksyon? Wala rin. Lahat ng resulta ay normal. Napatango ang doktor habang nag-iisip. Sa ngayon ay wala akong makitang dahilan. Lalong nalito ang buong pamilya. Umuwi silang walang kasagutan. Habang naglalakad pa uwi, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Ella ang kanyang sinabi nung nakaraang gabi. Sana, ang lahat ng nagsasabing hindi ako marunong umawit, hindi na lang makarinig. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napahinto siya sa paglalakad. Hindi kaya ang kanyang sinabi ang dahilan? Agad niyang itinaboy ang kaisipang iyon. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit habang lumilipas ang oras ay lalo lamang siyang kinakabahan. Pagdating nila sa bahay ay mabilis siyang umakyat sa kanyang silid. Binuksan niya ang lumang aparador, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na roon ang trumpeta. Paulit-ulit niyang hinanap ang bawat sulok ng aparador. Inalis niya ang mga lumang damit, binuksan ang mga kahon. Sinilip ang ilalim ng kabinet, ngunit wala. Tuluyan nang naglaho ang mahiwagang trumpeta. Napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari. Bigla siyang napaiyak. Kung totoo ngang ang trumpeta ang dahilan ng nangyari sa kanyang ina, paano niya ito maibabalik? Paano niya aalisin ang kanyang padalos-dalos na kahilingan? Lumipas ang buong maghapon na mabigat ang kanyang dibdib. Kinagabihan ay tahimik ang hapunan. Hindi na halos magsalita si Aling Josie. Paminsan-minsan ay sinusubukan niyang unawain ang sinasabi ni Ella sa pamamagitan ng pagtingin sa galaw ng labi nito, ngunit wala pa rin siyang marinig. Lalong nasaktan si Ella. Hindi niya akalaing ang isang salitang binitiwan dahil sa sama ng loob ay magiging sanhi ng ganitong pangyayari. Kinabukasan ay maagang nagising si Ella. Hindi pa sumisikat ang araw nang marinig niya ang mahinang katok sa pintuan ng kanilang bahay. Siya ang unang bumaba. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matandang babae. Maputi na ang buhok nito. Simple lamang ang kanyang kasuotan. May suot siyang lumang puting bestida at may hawak na kahoy na baston. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin kay Ella ay ang pamilyar na bagay na hawak nito. Ang lumang trompeta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kayo po, ngumiti ang matanda. Matagal kitang hinihintay, Ella. Napaatras siya. Paano ninyo nakuha ang trumpetang iyan? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Maari ba akong pumasok? Tahimik na tumango si Ella. Pagkapasok ng matanda ay umupo ito sa isang lumang silya.
Inilapag niya ang trumpeta sa kanyang kandungan. Tila mabigat ang dinadala ng puso mo. Unti-unting napaluha si Ella. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pangarap niyang maging mang-awit, ang mga salitang nakasakit sa kanya. Ang gabing umiyak siya. Ang kanyang padalos-dalos na kahilingan. Ang mahiwagang liwanag at ang pagkawala ng pandinig ng kanyang ina sa tuwing siya ang nagsasalita. Tahimik lamang na nakinig ang matanda. Nang matapos si Ella ay marahan itong tumango. Hindi aksidente ang lahat ng nangyari. Napalunok si Ella. Ibig sabihin po, ako ang may kasalanan? Hindi ang trumpeta ang gumagawa ng kapahamakan, kundi ang puso ng humihiling. Napaluha si Ella. Gusto ko pong maibalik ang pandinig ng mama ko. Magagawa iyon. Mabilis siyang napatingin sa matanda. Totoo po? Oo. Lahat ng nangyari ay maaaring maibalik. Napangiti si Ella sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang kakaibang pangyayari. Ngunit agad ding nawala ang kanyang ngiti nang magsalita muli ang matanda. Ngunit hindi iyon mangyayari hanggat hindi mo natututuhan ang pinakamahalagang aral na nais ituro ng trumpeta. Tahimik na yumuko si Ella. Anong aral po iyon? Ngumiti lamang ang matanda. Ikaw lamang ang makasusumpong ng sagot. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang trumpeta. Sa pagkakataong iyon ay hindi pa niya alam na ang paglalakbay na kanyang tatahakin ay susubok sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya, at sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. Tahimik na nakaupo si Ella sa harap ng matandang babae. Mahigpit niyang hawak ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na iniisip ang mga salitang narinig niya. Lahat ng nangyari ay maaring maibalik, ngunit kailangan mo munang matutuhan ang pinakamahalagang aral. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kung maari lamang ay nais na niyang ibalik agad ang pandinig ng kanyang ina. Handa siyang gawin ang lahat, basta't maayos lamang ang lahat ng nangyari. Nanay! Mahinang tawag ni Liza mula sa kusina. Tumayo ang matandang babae. Panahon na para ako'y umalis. Nagulat si Ella. Hindi pa po ninyo sasabihin kung ano ang dapat kong gawin? Umiling ang matanda. Ang tunay na aral ay hindi ibinibigay. Natutuklasan ito. Pagkatapos sabihin iyon ay iniabot niya kay Ella ang lumang trumpeta. Ingatan mo ito. Pwede ko na po ba itong gamitin? Wag na wag kang hihiling habang galit, malungkot o nasasaktan ang iyong puso. Napakagatlabi si Ella. Bakit po? Dahil ang bawat kahilingan ay may kapalit. Pagkasabi niyon ay ngumiti ang matanda at dahan-dahang lumabas ng bahay. Mabilis na sumunod si Ella, ngunit paglabas niya ng pintuan ay wala na ang matanda. Tila naglaho ito na parang hangin. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang buong kalsada. Walang kahit sinong matanda ang kanyang nakita. Napayakap siya sa trumpeta. Lalong lumalim ang kanyang pagtataka, lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin naririnig ni Aling Josie ang boses ni Ella. Kapag nagsasalita ang bunso ay nakatitig lamang ito sa kanyang labi. Ngunit kapag sina Mang Juan, Liza o Lito ang nagsasalita, ay malinaw niya iyong naririnig. Patuloy silang nagpatingin sa iba't ibang doktor. Lahat ay iisa ang sagot. Walang diferensya ang pandinig. Walang makapagpaliwanag sa nangyayari. Lalong nalulungkot si Ella. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng paghihirap ng kanyang ina. Minsan ay napansin niyang hirap na hirap si Aling Josie sa trabaho sa barangay. Dahil hindi niya marinig ang sinasabi ni Ella, madalas siyang malito sa mga ipinapasa nitong dokumento kapag tumutulong ang anak sa pag-aayos ng mga papeles. Naisip ni Ella na kahit hindi siya marinig ng kanyang ina, maaari pa rin niya itong tulungan sa ibang paraan. Mula noon ay mas maaga na siyang nagigising. Siya na ang nagluluto ng almusal. Siya rin ang naghahanda ng baon ni Mang Juan. Nilalabhan niya ang mga damit ng pamilya bago pumasok sa paaralan. Kapag hapon naman ay agad siyang tumutulong sa paglilinis ng bahay. Tahimik lamang niyang ginagawa ang lahat. Hindi siya naghihintay ng papuri. Hindi rin siya naghihintay ng pasasalamat. Isang gabi ay napansin iyon ni Liza.
Ella, ikaw na halos ang gumagawa ng lahat. Ngumiti lamang siya. Kasalanan ko naman ang nangyari. Mahigpit na hinawakan ni Liza ang kamay ng kapatid. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng habang buhay. Napayuko si Ella. Kung hindi ako nagsalita noong gabing iyon, hindi sana mangyayari ito. Walang taong hindi nagkakamali. Pero ang pagkakamali ko ay nasaktan ang sarili kong nanay. Hindi na nakasagot si Liza. Alam niyang mabigat ang dinadala ng kanyang kapatid. Linggo na naman. Maagang nagtungo si Ella sa simbahan. Hindi siya sumali sa choir. Tahimik lamang siyang naupo sa pinakadulong bahagi ng simbahan. Habang nagdarasal ang lahat ay pumikit siya. Hindi siya humiling ng kasikatan. Hindi siya humiling na manalo sa anumang paligsahan. Isa lamang ang laman ng kanyang panalangin. Sana po ay gumaling na ang mama ko. Pagkatapos ng misa ay nilapitan siya ng kanilang kura-paroko. Bakit hindi ka umawit ngayon? Napangiti ng bahagya si Ella. Wala na po akong ganang kumanta. Bakit naman? Tahimik niyang ikinuwento ang nangyari sa kanilang bahay, maliban sa lihim ng mahiwagang trumpeta. Tahimik na nakinig ang pari. Pagkatapos ay sinabi nito, may mga pagkakataong ginagamit ang pagsubok upang turuan tayo ng mga bagay na hindi natin matututunan sa panahon ng kasiyahan. Napaisip si Ella. Ibig sabihin po may dahilan ng lahat? Tumango ang pari. Minsan bago matupad ang pinakamalaking pangarap natin, kailangan muna nating baguhin ang ating puso. Malalim ang naging pag-iisip ni Ella sa mga salitang iyon. Kinagabihan, muli niyang inilabas ang trumpeta. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa kanyang bintana. Bigla na lamang itong kumislap. Kasabay niyon ay narinig niya ang pamilyar na tinig ng matandang babae, kahit wala naman itong nakikita sa paligid. Sabihin mo sa akin, Ella. Paano mo malalaman kung handa ka ng humiling muli? Napaisip siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot siya. Kapag alam ko nang hindi para sa sarili ko ang aking hihilingin. Unti-unting lumiwanag ang trumpeta. Ngunit ilang sandali lamang ay muli rin itong nawala. Napangiti ng bahagya si Ella. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nauunawaan ang mensahe ng mahiwagang trumpeta. Ngunit hindi pa niya alam na ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Sa mga susunod na araw, haharap siya sa isang pagkakataong muli na namang susubok sa kanyang puso. Isang pagkakataong pipiliin niya kung uunahin ba ang sariling pangarap o ang kapakanan ng iba. Lumipas ang ilang araw na patuloy na namuhay nang tahimik ang pamilya ni Mang Juan. Bagaman nagsisikap silang maging normal ang kanilang araw-araw, hindi maikakailang may malaking pagbabago sa kanilang tahanan. Hindi pa rin naririnig ni Aling Josie ang tinig ni Ella. Kapag may nais sabihin ang dalagita, isinusulat na lamang niya ito sa maliit na kwaderno na lagi niyang dala. Binabasa iyon ng kanyang ina at saka sumasagot. Sa ganitong paraan sila nagkakaunawaan. Sa bawat pagkakataong ginagawa iyon ni Ella, ay lalo siyang nasasaktan. Hindi niya akalaing darating ang panahong hindi na maririnig ng kanyang sariling ina ang kanyang boses. Gayunman, hindi siya sumuko. Mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral. Mas naging masipag din siya sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga ay siya ang naghahanda ng almusal. Kapag gabi naman ay siya ang nagliligpit ng mga pinagkainan at naglilinis ng buong bahay. Tahimik lamang niyang ginagawa ang lahat. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya, napansin ni Mang Juan ang malaking pagbabago sa kanyang bunsong anak. Napalalaban kayata sa pagod, Ella? Ngumiti lamang siya. Isinulat niya sa kanyang kwaderno ang sagot. Masaya po akong makatulong. Binasa iyon ni Mang Juan at hinaplos ang kanyang ulo. Napakabuti mong anak. Napatingin si Aling Josie sa kanyang bunsong anak. Hindi niya marinig ang boses nito, ngunit nakikita niya ang kabutihang ginagawa nito araw-araw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Naalala niya ang maraming beses na pinigilan niya si Ella sa pagkanta. Naalala rin niya ang mga salitang binitiwan niyang
nakasakit sa damdamin ng anak. Ngunit hindi niya alam kung paano siya hihingi ng tawad. Kinabukasan ay nagtungo si Ella sa simbahan upang tumulong sa paglilinis. Habang nagwawalis siya sa bakuran ay lumapit ang choir leader. Ella, matagal ka na naming hindi naririnig na umawit. Ngumiti siya ng bahagya. Nagpapahinga lang po muna ako. Nalalapit na ang malaking konsyerto ng choir. Tahimik siyang nakinig. Gusto ka naming maging pangunahing mang-aawit. Nagulat si Ella. Ako po? Oo. Marami pong mas magaling kaysa sa akin. Ngunit ikaw ang may pusong umawit. Natahimik siya. Matagal na niyang pinapangarap ang pagkakataong iyon. Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Kung sasali siya, baka lalo lamang itong magalit. Habang nag-iisip siya, ay napansin niyang may isang batang lalaki sa gilid ng simbahan. Nakasandal ito sa isang puno at tahimik na umiiyak. Lumapit si Ella. Bakit ka umiiyak? Suminghot ang bata. Nawawala po ang lola ko. Kailan pa? Kanina pa po. Agad na nag-alala si Ella. Hindi na niya inisip ang sarili niyang problema. Tinulungan niya ang bata na hanapin ang matanda. Inikot nila ang palengke. Nagpunta sila sa barangay. Naglakad sila hanggang sa maliit na parke. Halos 2 oras silang naghahanap. Sa wakas ay nakita nila ang matandang babae na nakaupo sa isang waiting shed. Mahina na pala ang paningin nito kaya hindi na nito makita ang daan pauwi. Labis ang pasasalamat ng matanda kay Ella. Maraming salamat, Hija. Ngumiti lamang siya. Wala po iyon. Pagkatapos ay inakay niya ang matanda hanggang sa bahay nito. Habang pauwi si Ella ay napansin niyang papalubog na ang araw. Pagod na pagod siya. Ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya inaasahang sa simpleng pagtulong ay mararamdaman niyang masaya siya. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niyang naghihintay si Aling Josie sa may pintuan. Paglapit ni Ella ay agad siyang niyakap ng kanyang ina. Nagulat siya. Matagal na mula nang huli siyang yakapin nito. Hindi man marinig ni Aling Josie ang tinig ng kanyang anak, dama niya ang kabutihan nito. Napaluha si Ella habang yakap ang kanyang ina. Tahimik ang sandaling iyon. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit sapat na ang yakap upang maipadama ang pagmamahal. Kinagabihan, muli niyang inilabas ang mahiwagang trompeta. Bigla itong nagliwanag. Unti-unting lumitaw ang matandang babae sa kanyang harapan. Ngumiti ito. Ngayon ay sabihin mo sa akin, Ella. Ano ang pinakamasayang ginawa mo ngayong araw? Hindi siya nag-atubiling sumagot. Ang matulungan ng isang batang mahanap ang kanyang lola. Bakit iyon ang pinakamasaya para sa iyo? Dahil nakita ko po ang saya sa kanilang mga mukha. Tumango ang matanda. At ano ang kapalit na hinihingi mo sa ginawa mong iyon? Umiling si Ella. Wala po. Mas lalo pang ngumiti ang matanda. Iyan ang unang hakbang. Natututuhan mo ng gumawa ng kabutihan kahit walang hinihintay na kapalit. Napatingin si Ella sa trompeta. Napansin niyang mas maliwanag na ang kinang nito kaysa dati. Tandaan mo, Ella, ang tunay na himala ay hindi nagsisimula sa isang kahilingan, kundi sa pusong marunong magmahal, magpatawad, at maglingkod. Pagkasabi ng matanda ay unti-unti itong naglaho. Naiwang mag-isa si Ella sa kanyang silid. Mahigpit niyang niyakap ang mahiwagang trompeta. Hindi pa rin bumabalik ang pandinig ng kanyang ina. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman niyang unti-unti nang nagbabago ang kanyang puso. Hindi na lamang niya iniisip ang sarili niyang pangarap. Unti-unti na rin niyang natutuhang unahin ang kapakanan ng iba. At hindi niya alam na ang pagbabagong ito ang magiging susi sa mas mabigat pang pagsubok na naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw. Dumating ang linggong pinakahihintay ng buong barangay San Isidro. Nalalapit na ang pista ng bayan. Abala ang lahat sa paghahanda. Nilalagyan ng makukulay na banderitas ang mga kalsada, nililinis ang paligid ng simbahan, at nagsasanay ang mga kabataang kalahok sa iba't ibang programa. Masaya ang buong barangay.
Ngunit sa puso ni Ella ay may katahimikang hindi maipaliwanag. Hindi na siya naghahangad na mapansin. Hindi na rin niya iniisip ang singing competition na minsan niyang pinangarap. Ang tanging hiling niya ngayon ay gumaling ang kanyang ina at muling marinig ang kanyang tinig. Isang hapon ay nagtungo siya sa simbahan upang tumulong sa paghahanda ng entablado. Habang naglilinis siya ay lumapit ang kura paroko. Ella. Napangiti siya. Nabalitaan kong marami kang naitulong sa choir nitong mga nakaraang araw. Mahinhin siyang yumuko. Maliit na bagay lang po iyon. Hindi maliit ang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Hindi na lamang sumagot si Ella. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang choir leader. Ella, may problema tayo. Ano po iyon? Nagkasakit ang pangunahing mga awit. Nagulat si Ella. Bukas na ang pagtatanghal. Wala kaming maipalit. Tahimik siyang napaisip. Pwede po akong tumulong sa pagtuturo. Umiling ang choir leader. Kailangan naming may umawit. Natahimik si Ella. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang pangakong handa niyang isuko ang sariling pangarap kung iyon ang kapalit ng paggaling nito. Hindi niya alam kung ano ang tamang desisyon. Napansin ng kura paroko ang kanyang pag-aalinlangan. Ella, opo, Father? Kung aawit ka, bakit mo iyon gagawin? Napayuko siya. Dahil gusto kong matupad ang pangarap ko, umiling ang pare. Pag-isipan mong mabuti. Tahimik siyang umuwi. Pagsapit ng gabi ay inilabas niyang muli ang mahiwagang trumpeta. Hindi niya ito hinipan. Tahimik lamang niya itong pinagmasdan. Makalipas ang ilang sandali ay muling lumitaw ang matandang babae. Nalilito ka? Tumango si Ella. Opo. Inanyayahan nila akong umawit. At bakit ka naguguluhan? Baka isipin kong inuuna ko na naman ang sarili kong pangarap. Ngumiti ang matanda. Sabihin mo sa akin, kung aawit ka bukas para kanino ang iyong awit? Napaisip si Ella. Matagal siyang hindi nakasagot. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Para po sa Diyos. Tapos, para po sa mga taong makikinig. Tapos, para mapasaya ko po ang mama at papa ko. Tapos, tumulo ang luha ni Ella. Hindi na po para patunayan na magaling ako. Kung hindi para ibahagi ang regalong ibinigay sa akin. Unti-unting lumiwanag ang trumpeta. Mas maliwanag ito kaysa dati. Ngumiti ang matanda. Ngayon ay nauunawaan mo na. Hindi mali ang mangarap. Ang mali ay kapag ang pangarap ay naging dahilan upang makalimutan mo ang pagmamahal. Napaluha si Ella. Pwede po ba akong umawit? Kung ang puso mo ay puno ng kabutihan at pagpapakumbaba. Tumango siya. Opo. Kinabukasan ay dumating ang araw ng pagtatanghal. Punong-puno ng tao ang bakuran ng simbahan. Naroon sina Mang Juan, Aling Josie, Liza at Lito upang manood. Hindi alam ni Aling Josie na si Ella ang papalit sa pangunahing mga awit. Nang tawagin ng choir ay isa-isang umakyat ang mga miyembro sa entablado. Paglabas ni Ella ay nagulat ang kanyang pamilya. Napahawak si Mang Juan sa balikat ng kanyang asawa. Nandoon si Ella. Ngumiti si Aling Josie habang nakatingin sa kanyang anak. Hindi man niya marinig ang tinig nito, masaya siyang makita itong nakatayo sa entablado. Nagsimula ang awitin. Buong puso ang pag-awit ni Ella. Hindi siya umaawit upang humanga ang mga tao. Hindi siya umaawit upang patunayan ang kanyang sarili. Umaawit siya bilang pasasalamat sa Diyos. Umaawit siya bilang pagmamahal sa kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan siya ni Aling Josie, ay unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya marinig ang tinig ng anak, ngunit dama niya ang bawat emosyon sa mukha nito. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong pinanghinaan niya ito ng loob. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mang Juan. Tahimik siyang nanalangin. Lord, kung nagkamali man ako bilang ina, patawarin ninyo ako. Pagkatapos ng pagtatanghal ay bumaba si Ella sa entablado. Maraming lumapit upang batiin siya, ngunit hindi siya nagtagal. Agad siyang lumapit sa kanyang ina. Ngumiti siya at isinulat sa kanyang kwaderno. Mahal na mahal kita, Mama.
Patawad po sa lahat. Pagkabasa ni Aling Josie ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Pareho silang umiiyak. Sa sandaling iyon ay biglang uminit ang trumpetang nakatago sa bag ni Ella. Hindi niya iyon napansin. Ngunit sa malayo, nakamasid ang mahiwagang matandang babae. Ngumiti ito. Alam niyang malapit nang matapos ang paglalakbay ni Ella. Subalit may isang huling pagsubok, panghaharapin ang dalagita, ang pinakamabigat sa lahat, ang pagsubok na magpapasya kung karapat-dapat na ba siyang gamitin ang mahiwagang trumpeta upang maibalik ang lahat sa dati. Lumipas ang ilang araw matapos ang matagumpay na pagtatanghal sa simbahan. Patuloy na pinag-uusapan ng mga taga-barangay San Isidro ang napakagandang pag-awit ni Ella. Marami ang nagsabing tunay na pinagkalooban siya ng pambihirang talento. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ugali. Hindi siya naging mapagmataas. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa kanilang bahay, nag-aaral ng mabuti at naglilingkod sa simbahan sa tuwing may pagkakataon. Higit sa lahat, hindi pa rin niya nalilimutan ang kanyang ina. Araw-araw ay isinusulat niya sa kwaderno ang mga salitang hindi marinig ni Aling Josie. Magandang umaga po. Kumain na po kayo. Ingat po kayo sa trabaho. Mahal ko po kayo. Sa bawat pagbasa ni Aling Josie sa mga mensaheng iyon, ay lalo siyang napapaluha. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit, nakita niya ang lumang album ng kanilang pamilya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan. May larawan si Ella noong 5 taong gulang pa lamang ito. Nakatayo ito sa harap ng maliit na entablado sa kanilang paaralan habang may hawak na mikropono at masayang nakangiti. Naalala ni Aling Josie ang araw na iyon. Noon pa man ay mahilig ng kumanta ang kanyang anak. Ngunit dahil sa takot niyang baka masaktan ito sa kabiguan, palagi niya itong pinipigilan. Hindi niya napansing siya mismo ang naging dahilan ng pagkalungkot ng anak. Tahimik siyang umiyak habang yakap ang lumang larawan. Samantala sa kanyang silid ay inilabas muli ni Ella ang mahiwagang trumpeta. Tahimik niya itong pinagmastan. Makalipas ang ilang sandali ay nagliwanag ito. Muling lumitaw ang matandang babae. Ngumiti ito kay Ella. Malayo na ang iyong narating. Opo. Ngunit hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Napayuko si Ella. Handa na po akong gawin ang lahat. Tumango ang matanda. May huling pagsubok. Ano po iyon? Iniabot ng matanda ang trumpeta. Ngayong gabi ay maaari kang humiling. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Totoo po? Oo. Basta't isa lamang. Nanginginig ang mga kamay ni Ella habang tinatanggap ang trumpeta. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Pwede ko na po bang hilingin na gumaling ang mama ko? Ngunit umiling ang matanda. Hindi pa, nagulat si Ella. Bakit po? Dahil hindi iyon ang pagsubok. Tahimik siyang nakinig. May isang batang lalaki sa inyong barangay. Si Ben. Napaisip si Ella. Naalala niya si Ben, ang batang madalas niyang makitang nagtitinda ng mga gulay pagkatapos ng klase. Ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa ospital. Nalungkot si Ella. Malubha po ba ang sakit niya? Tumango ang matanda. Kapag ginamit mo ang trumpeta upang hilinging gumaling ang kanyang ama, mawawala ang pagkakataon mong gamitin ito para sa sarili mong kahilingan. Napahawak si Ella sa kanyang dibdib. Iisa lang po ang maaaring hilingin? Oo. Tahimik ang buong silid, para bang huminto ang oras. Naisip niya ang kanyang ina. Naisip niya ang mga araw na hindi siya marinig nito. Naisip niya ang lahat ng kanyang pagluha. Ngunit naalala rin niya ang batang si Ben. Naalala niyang kahit bata pa ito ay nagsisikap ng magtrabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Muling nagsalita ang matanda. Ikaw ang pipili. Walang tama. Walang mali. Ang pipiliin mo ang magsasabi kung ano ang tunay na laman ng iyong puso. Unti-unting naglaho ang matanda. Naiwang mag-isang umiiyak si Ella. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang pinag-isipan ang kanyang gagawin.
Kinabukasan ay nagtungo siya sa ospital. Tahimik siyang naglakad hanggang sa silid kung saan naroon ang ama ni Ben. Nakita niya ang bata na nakaupo sa labas. Namumugto ang mga mata nito. Lumapit si Ella. "Kumusta ang papa mo?" Napayuko si Ben. "Sabi po ng doktor, kailangan na lang daw naming magdasal." Tahimik na napaluha si Ella. Nakita rin niya ang ina ni Ben na halos hindi na makakain sa kakaiyak. Habang pinagmamasdan niya ang pamilya, ay naalala niya ang sarili. Naalala niyang kung mawala si Mang Juan o si Aling Josie, hindi niya kakayanin ng sakit. Dahan-dahan niyang inilabas ang trumpeta mula sa kanyang bag. Mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos ay pumikit siya. "Kung ito na lamang ang natitirang kahilingan, hinihiling ko pong gumaling ang ama ni Ben." Pagkasabi niya niyon ay kusang nagliwanag ang trumpeta. Unti-unti itong naglaho sa kanyang mga kamay hanggang sa tuluyan itong maging maliliit na sinag ng liwanag na umakyat sa langit. Napangiti si Ella kahit may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang isinuko na niya ang tanging pagkakataong maibalik agad ang pandinig ng kanyang ina. Ngunit payapa ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, wala siyang piniling kahilingan para sa sarili. Hindi niya alam na may isang himalang nagsimula sa mismong sandaling iyon. At ang himalang iyon ay hindi lamang para sa pamilya ni Ben, kundi para rin sa kanyang sariling pamilya. Nanatiling tahimik si Ella matapos mawala ang mahiwagang trumpeta sa kanyang mga kamay. Hindi siya nagsisi sa naging desisyon. Bagaman masakit sa kanyang isiping maaaring hindi na muling bumalik ang pandinig ng kanyang ina, payapa ang kanyang puso dahil alam niyang nakatulong siya sa isang pamilyang higit na nangangailangan. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang doktor mula sa silid ng ama ni Ben. Nagmamadaling lumapit si Ben at ang kanyang ina. "Doc, kumusta na po ang asawa ko?" Nanginginig na tanong ng ginang. Ngumiti ang doktor. Napakaganda ng naging pagbabago ng kanyang kalagayan. Nagulat ang mag-ina. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang kalagayan. Patuloy pa rin natin siyang babantayan, pero malaki na ang pag-asa niyang tuluyang gumaling. Napaiyak sa tuwa ang ina ni Ben. Mahigpit nitong niyakap ang kanyang anak. "Salamat sa Diyos." Tahimik lamang na nakangiti si Ella sa isang sulok ng pasilyo. Hindi niya sinabi ang nangyari. Hindi niya sinabi ang tungkol sa trumpeta. Masaya na siyang makita ang isang pamilya na muling nagkaroon ng pag-asa. Tahimik siyang umalis sa ospital. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang naghahapunan na ang kanyang pamilya. Ngumiti si Mang Juan. "Halika na anak, hinihintay ka namin." Umupo si Ella at tahimik na kumain. Habang kumakain ay biglang tumingin si Aling Josie sa kanya. May kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Matapos ang hapunan ay lumapit si Ella sa kanyang ina at isinulat sa kanyang kwaderno. "Magandang gabi po, Mama. Sana po ay maaga kayong makapagpahinga." Binasa iyon ni Aling Josie. Ngunit bago pa man niya maibalik ang kwaderno, ay tila may mahinang tinig siyang narinig. Napakunot noo siya. Akala niya ay guni-guni lamang. Hindi niya ito pinansin. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Ella sa bakuran upang magdilig ng mga halaman. Habang ginagawa niya iyon, ay narinig niya ang boses ni Mang Juan. "Ella." Lumapit siya. "Ano po, Papa?" Ngumiti si Mang Juan. "Masaya ako sa ipinapakita mong kabutihan nitong mga nakaraang linggo." Ngumiti rin si Ella. "Basta po masaya kayo." Hindi niya napansing nakatayo sa may pintuan si Aling Josie. Tahimik itong nakatingin sa kanilang dalawa. At sa pagkakataong iyon ay tila may mahina na naman siyang narinig. Hindi pa malinaw. Hindi pa sapat upang maunawaan. Ngunit alam niyang may nagbabago. Napahawak siya sa kanyang tainga. Pagsapit ng gabi ay muli na namang nanalangin si Ella. Hindi na siya humihiling ng anumang himala. Hindi na rin niya hinahanap ang trumpeta. Sa halip ay nagpasalamat siya. "Maraming salamat po sa lahat ng itinuro ninyo sa akin."
Kung hindi man po bumalik ang pandinig ni Mama, tatanggapin ko po. Ang mahalaga po ay natuto akong magmahal at magpatawad. Pagkatapos niyang manalangin ay humiga siya at agad na nakatulog. Samantala sa panaginip ni Aling Josie ay nakita niya ang isang matandang babae. Ngumiti ito sa kanya. Napakabuti ng iyong anak. Nagtaka si Aling Josie. Sino po kayo? Ako ang nagbantay sa kanyang puso. Huwag mong sayangin ang pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo. Pinigyan siya ng pagkakataong humiling para sa sarili, ngunit pinili niyang iligtas ang buhay ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Aling Josie. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit unti-unti nang naglalaho ang matandang babae. Bago ito tuluyang mawala, ay sinabi nito, ang pinakadakilang himala ay ang pusong marunong magsakripisyo. Nagising si Aling Josie na may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maalis sa isip ang panaginip. Kinabukasan habang naghahanda ng almusal si Ella, bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Ella! Natigilan ang dalagita. Dahan-dahan siyang lumingon. Nanlalaki ang mga mata ni Aling Josie. Muli itong nagsalita. Ella, sa pagkakataong ito ay malinaw na malinaw niyang narinig ang tinig ng kanyang anak nang sumagot ito. Ma, napahagulhol si Aling Josie. Naririnig na niyang muli ang boses ni Ella. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Patawad anak. Patawad kung hindi ako naniwala sa iyo. Patawad kung nasaktan kita. Hindi na napigilan ni Ella ang kanyang pagluha. Mahigpit din niyang niyakap ang kanyang ina. Wala na po kayong dapat ipaghingi ng tawad, Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Napaiyak din sina Mang Juan, Liza at Lito sa nasaksihan nilang tagpo. Sa wakas ay muling naging buo ang kanilang pamilya. Ngunit hindi pa alam ni Ella na may isa pang huling lihim na ibubunyag tungkol sa mahiwagang trompeta at sa matandang babaeng nagbago ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang muling marinig ni Aling Josie ang tinig ni Ella, tila naging mas masaya ang kanilang tahanan. Ang katahimikang bumalot sa kanilang pamilya ay napalitan ng tawanan, kwentuhan at mas maraming sandaling magkakasama sila. Si Aling Josie ay hindi na nagsasawang pakinggan ang boses ng kanyang bunsong anak. Minsan ay tatawagin lamang niya ito. Ella. Opo, Mama. Pwede ka bang magsalita ulit? Napapangiti si Ella. Ano po ang sasabihin ko? Kahit ano. At mag-uusap silang dalawa na parang binabawi ang mga araw na hindi nila narinig ang isa't isa. Isang gabi habang naghuhugas sila ng mga pinggan, huminto si Aling Josie at tumingin kay Ella. Anak. Opo? May gusto akong sabihin. Tahimik na nakinig si Ella. Matagal kitang pinigilan. Natatakot kasi ako. Natatakot akong masaktan ka kapag hindi natupad ang pangarap mo. Tumulo ang luha ni Aling Josie. Hindi ko napansin na ako mismo ang nakasakit sa iyo. Lumapit si Ella at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi na po mahalaga iyon, Mama. Napatawad na po kita. Napayakap si Aling Josie sa kanyang anak. Salamat. Mula noon ay naging mas malapit ang kanilang relasyon. Kinabukasan ay nagtungo si Ella sa simbahan upang magpasalamat. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng altar. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng aral. Paglabas niya ng simbahan ay may napansin siyang pamilyar na matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong akasya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang lumapit. Kayo po. Ngumiti ang matanda. Mukhang masaya ka na. Opo. Gumaling na po ang mama ko. Alam ko. Napaupo si Ella sa tabi nito. Marami pa po akong gustong itanong. Alam kong wala na ang trompeta. Tama. Saan po ito nanggaling? Napatingin ang matanda sa malawak na langit. Napakatagal na ng kasaysayan ng trompetang iyon. Maraming taon na ang nakalipas, may isang matandang lalaki na kilalang tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi siya mayaman. Wala rin siyang kapangyarihan.
Ngunit meron siyang pusong puno ng kabutihan. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya ang trompeta sa mga taong handang magturo ng tamang paggamit nito. Kayo po ba ang isa sa kanila? Tumango ang matanda. Oo. Ngunit hindi lahat ay maaaring gumamit nito. Bakit po? Dahil ang trompeta ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng tao. Pinipili nito ang pusong handang magbago. Tahimik na nakinig si Ella. Kaya po ba ako ang napili? Oo. Hindi dahil ikaw ang pinakamagaling. Hindi rin dahil ikaw ang pinakamabait. Kundi dahil nakita ng trompeta na kaya mong matuto. Napayo ko si Ella. Akala ko po noon ay gusto lamang nitong tuparin ang mga kahilingan. Ngumiti ang matanda. Hindi. Ang tunay nitong layunin ay baguhin ang puso ng tao. Natahimik si Ella. Naalala niya ang unang gabing nakakita siya ng liwanag sa aparador. Kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, marahil ay patuloy pa rin siyang magtatampo sa kanyang ina. Marahil ay hindi rin niya matututuhang magpatawad at magsakripisyo. Tumayo ang matandang babae. Oras na para tayo'y magpaalam. Nagulat si Ella. Hindi na po ba tayo magkikita? Ngumiti ang matanda. Hindi mo na ako kailangan. Bakit po? Dahil nasa puso mo na ang pinakamahalagang himala. Napaluha si Ella. Maraming salamat po. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang tunay na nagbago sa iyong buhay ay ang mga pinili mong gawin. Pagkatapos sabihin iyon ay nagsimulang lumiwanag ang paligid. Unti-unting nabalot ng puting liwanag ang matanda. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan itong naglaho. Napatingin si Ella sa paligid. Tahimik ang buong bakuran ng simbahan, wala nang bakas ng matanda. Ngunit sa damuhan kung saan ito nakaupo, ay may naiwan na isang maliit na puting balahibo. Maingat iyong pinulot ni Ella. Ngumiti siya. Alam niyang hindi niya malilimutan ang lahat ng itinuro ng mahiwagang trompeta at ng matandang babaeng nagpakita sa kanya. Umuwi siyang magaan ang pakiramdam. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kwento. Sapagkat may isang huling kabanata pang magbubukas ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto kung saan matutupad ang kanyang pangarap sa paraang hindi niya kailanman inakala. Lumipas ang ilang buwan matapos ang mga pangyayaring tuluyang nagbago sa buhay ni Ella at ng kanyang pamilya. Sa bawat paglipas ng araw ay lalong naging masaya ang kanilang tahanan. Ang dating lungkot na namayani ay napalitan ng pagmamahalan, pag-uunawaan at pagtitiwala sa isa't isa. Patuloy pa ring namamasada si Mang Juan bilang tsuper ng jeep upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Masigla naman si Aling Josie sa kanyang trabaho sa barangay. Ngunit ngayon sa tuwing uuwi siya ng bahay, lagi niyang hinahanap ang kanyang bunsong anak. Ella, kumanta ka nga. Ngingiti si Ella bago marahang umawit ng isang awiting puno ng pag-asa. Tahimik na nakikinig ang buong pamilya. Minsan ay napapaluha si Aling Josie habang pinagmamasdan ang anak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Naalala niya ang panahong hindi niya marinig ang tinig ni Ella. At ngayon, bawat awit nito ay para sa kanya ay isang himalang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Isang linggo matapos ang misa ay ipinatawag si Ella ng kura paroko. May magandang balita ako sa iyo. Nagulat si Ella. Ano po iyon, Father? Napanood ka ng ilang panauhin noong pista ng ating barangay. Napangiti siya. Talaga po? Oo. Isa sa kanila ang namamahala sa isang music scholarship para sa mga kabataang may talento sa pag-awit. Hindi makapaniwala si Ella. Ibig po ba ninyong sabihin, inirerekomenda ka nilang sumailalim sa audition? Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po ba? Tumango ang pari. Ngunit tandaan mo, ang talento ay regalo. Ang kababaang loob ang dahilan kung bakit ito lalo pang pinagpapala. Mahigpit na hinawakan ni Ella ang kanyang dibdib. Hindi niya akalaing darating ang pagkakataong ito. Hindi niya ito hiniling. Hindi niya ito ipinilit. Kusa itong dumating sa tamang panahon. Pag-uwi niya sa bahay ay agad niyang ibinalita ang magandang balita. Mama! Papa! Lumabas agad sina Mang Juan at Aling Josie.
Ano yon, anak? May pagkakataon po akong makapag-audition para sa scholarship sa musika. Nanlaki ang mga mata ni Aling Josie. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit siya kay Ella. Mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos ay ngumiti siya. Anak. Opo, Mama. Patawad dahil noon ay ako pa ang humadlang sa pangarap mo. Napaluha si Ella. Huwag na po nating balikan iyon. Umiling si Aling Josie. Hindi. Gusto kong sabihin ito. Tulad ng paniniwala mo sa akin, ngayon naman ay ako ang maniniwala sa iyo. Tumulo ang luha ni Ella. Sa wakas ay narinig niya ang mga salitang matagal na niyang pinangarap. Ngumiti rin sina Mang Juan, Liza at Lito. Kasama mo kami sa bawat pangarap mo, sabi ni Mang Juan. Hindi ka nag-iisa, dagdag ni Liza. Ipagmamalaki ka namin, nakangiting sabi ni Lito. Niyakap silang lahat ni Ella. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang wala nang kulang sa kanyang buhay. Ilang linggo ang lumipas ay dumating ang araw ng audition. Hindi mamahaling damit ang kanyang suot. Simple lamang itong puting bestida na tinahi mismo ni Aling Josie. Habang naghahanda siya, ay inayos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Anak, opo? Ano man ang maging resulta, ipinagmamalaki na kita. Napangiti si Ella. Salamat po, Mama. Nagtungo sila sa lungsod. Nang tawagin ang kanyang pangalan ay marahan siyang umakyat sa entablado. Pumikit siya. Hindi niya inisip ang mga hurado. Hindi niya inisip ang premyo. Hindi niya inisip ang tagumpay. Sa halip ay inalala niya ang kanyang pamilya, ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, ang matandang babae nagbigay sa kanya ng mahahalagang aral at ang kabutihan ng Diyos na gumabay sa kanya sa bawat hakbang. Pagbukas niya ng kanyang mga mata ay buong puso siyang umawit. Bawat salita ng awit ay puno ng pananampalataya, pagmamahal at pasasalamat. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal ay nagpalakpakan ang buong bulwagan. Ngunit higit pa sa palakpak ng mga tao, ang saya sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya ang kanyang pinakamahusay. Lumipas ang ilang oras. Isa-isang inanunsyo ang mga napiling eskolar. Nang banggitin ang pangalang Ella Juan, hindi siya agad nakakilos. Napaluha siya, tinawag siyang muli, saka lamang siya tumayo at lumapit sa entablado upang tanggapin ang sertipiko ng scholarship. Mula sa mga upuan ay masayang pumapalakpak sina Mang Juan, Aling Josie, Lisa at Lito. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanilang mga puso. Sa pag-uwi nila ay tumingala si Ella sa langit. Napangiti siya. Sa kanyang puso ay tila muli niyang narinig ang banayad na tinig ng matandang babae. Ang pinakadakilang himala ay hindi ang natutupad na kahilingan, kundi ang pusong natutong magmahal, magpatawad, magsakripisyo at magtiwala. Tahimik na pumikit si Ella. Hindi na niya kailanman muling nakita ang mahiwagang trumpeta, ngunit hindi na rin niya ito hinanap. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi kailanman nanirahan sa isang lumang instrumento. Naninirahan ito sa pusong marunong magpakumbaba, maglingkod sa kapwa, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. At mula sa araw na iyon, hindi na lamang naging magandang mga awit si Ella. Siya ay naging inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap, nananalig at naniniwalang ang pinakamagandang himig sa buhay ay ang himig ng kabutihan, wakas.